hanggang 30 minuto araw-araw na wala kang iniintindi kundi ang sarili mo. Isulat kung ano ang natutunan mo o naramdaman mo sa araw na iyon. Magpasalamat sa mga simpleng bagay. Tanungin ang sarili mo, masaya ba ako? Pagod ba ako? Ano ba ang kailangan ko? Kapag may kasama ka, gawin mong intensyonal ang oras niyo. Hindi kailangang bonggang lakad, minsan sapat na ang tahimik na kwentuhan, simpleng lakad o sabay na tawanan. Tandaan mo, ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay ay ang buong atensyon mo. Hindi mo kailangang maging perfect, ang mahalaga ay totoong present ka. Kaya simula ngayon, huwag mong sayangin ang oras. Hindi mo kailangang maghanap ng dagdag na oras, gamitin mo lang ng buo ang oras na meron ka na may saysay at pagmamahal. Dahil sa mundo na puno ng ingay at abala, ang pagiging present, ang pagbibigay ng quality time, ay isang napakahalagang paraan ng pagmamahal sa sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Number 13. Tumigil sa overthinking. Kumilos ka na. May plano ka na. May ideya ka na. Alam mo na kung ano ang gusto mong gawin. Pero hanggang ngayon, wala ka pa ring nasisimulan. Bakit? Kasi iniisip mo pa rin. Pinaplanong mabuti. Iniisa-isa mo pa lahat ng what if. Habang iniisip mo kung kailan ang tamang panahon, lumilipas ang mga araw, mga linggo at buwan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, huwag mo nang pag-isipan kung ano ang mabuti, gawin mo na lang kung alam mong makakabuti ito sa iyo. Huwag mong patagalin pa ang simula kasi sa totoo lang, ang sobrang pag-iisip ay nakakabagal sa galaw mo. Parang may mapa ka pero ayaw mong umalis sa lugar. Paano ka makakarating kung hindi ka kikilos? Minsan sinasabi natin, kailangan perfect muna. Wala pa akong oras. Hindi pa ako ready. Pero ang totoo, walang perfect na oras. Kung hihintayin mo pa ang perfect na panahon, baka hindi mo na talaga masimulan ang gusto mong gawin. Pero kapag kumilos ka agad, napuputol ang takot, ang pagdududa at ang pag-iwas. Mahirap sa simula, pero habang inuulit mo ito, mas nasasanay ka, mas gumagaan ang pakiramdam at mas nagiging natural ang pagkilos kahit may kaba. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa aksyon, hindi sa pag-iisip lamang. Kaya simula ngayon, kapag napansin mong sobra ka nang nag-o-overthink, putulin mo na yan. Tanungin mo ang sarili mo, may silbi pa ba itong pag-iisip ko kung hindi ko naman sisimulan? Tandaan, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang plano mo. Kung hindi mo sisimulan, wala pa ring mangyayari. Ang tagumpay ay para sa mga taong kumikilos kahit hindi pa perfect. Ngayon, ano ang bagay na gusto mong simulan? Ang pag-aaksaya ng oras sa sobra-sobrang pag-iisip ay parang paglalakad sa isang lugar ng paikot-ikot. Hindi ka talaga makakalayo kung puro plano lang at walang gawa. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot bago ka magsimula. Minsan, ang pinakamagandang paraan para matuto ay sa mismong paggawa. May mga pagkakataon na matututo ka lang sa mga pagkakamali mo, sa mga pagdulas mo, at sa mga pagsubok na haharapin mo habang ginagawa ang gusto mong gawin. Huwag matakot sa pagkakamali o sa posibilidad ng pagkabigo. Sa halip, tingnan mo ito bilang parte ng proseso ng paglago. Kung patuloy kang magpaplanong mabuti at mag-o-overthink, mawawala ang momentum mo. Ang momentum ang susi para tuloy-tuloy ang pag-abante. Kapag nagsimula ka na, kahit maliit pa lang ang hakbang mo, mas madaling dadaloy ang enerhiya mo at madadagdagan ang kumpiyansa. Lahat ng malalaking tagumpay ay nagsimula sa maliit na kilos. Kaya huwag mo nang hintayin ang perfect na panahon o kondisyon. Ang pinakamahalaga ay ang simula. Maging gentle sa sarili mo. Kung mabagal ka man, okay lang yan. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil at patuloy kang sumusubok. Isipin mo rin na habang kumikilos ka, nagiging inspirasyon ka sa iba. Ipinapakita mo na kaya mong talunin ang sariling takot at pagdududa. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Hanapin mo ang mga taong sumusuporta sa iyo at huwag kang matakot humingi ng tulong kung kailangan mo. Pero sa huli, ang unang hakbang ay ikaw ang gagawa. Simulan mo ang pag-abot ng pangarap mo, ng pagbabago na gusto mong makita sa buhay mo. Hindi lang ito simpleng tip,
Ito ay panawagan para sa iyo na gawin mo na ang gusto mong gawin dahil karapat-dapat ka sa tagumpay na iyon. Number 14, matutong magparaya para lumaya. Sa buhay may mga laban na kailangang ipaglaban, pero may mga laban din na mas matalino kung palalampasin mo na lang. Hindi lahat ng bagay ay kailangang hawakan ng mahigpit dahil minsan ang pinakamatibay na tao ay iyong marunong bumitaw. Ang pagparaya ay hindi kahinaan, kundi tanda ng tapang at karunungan. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili at sa mga taong kasama mo sa buhay. Sabi nga ni Epictetus, hindi natin kontrolado ang lahat sa mundo. Kaya ang matalinong tao ay natutong irespeto ang hangganan ng kanyang kapangyarihan. Kapag sobra kang napipilitang manatili sa isang relasyon, trabaho o sitwasyon na walang respeto, wala kang pinapalad, kundi ang maubos ang iyong lakas at pagkatao. Hindi mo kailangang gawing giyera ang buhay mo. Ang totoong kapayapaan ay nagsisimula kapag natutunan mong ilabas ang mga pabigat na hindi na dapat buhatin. Ang pagparaya ay isang napakalaking hakbang para sa sariling paglaya, hindi dahil wala ka ng laban, kundi dahil pinipili mong ilaan ang iyong oras, lakas at puso sa mga bagay na tunay na makakapagpaganda ng iyong buhay. Hindi mo kailangang patunayan sa iba na kaya mong magtiis o magpakatatag. Ang tunay na lakas ay nakikita sa pagtanggap ng katotohanan na may mga bagay na kailangang bitawan. Kapag matutunan mong magparaya, nagkakaroon ka ng puwang para sa mga bagong oportunidad, mas malalim na relasyon, at mas makabuluhang karanasan na magpapalago sa iyo bilang tao. Tandaan, ang hindi pagbibigay daan sa pagbabago ay parang pagtayo sa gitna ng agos na unti-unting humahatak sa iyo pababa. Minsan, kailangan mong hayaang lumipas ang mga bagay na nagpapabigat para magkaroon ng lakas at espasyo ang bago at mas mabuting mga bagay. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang mga bagay o tao sa buhay ko na kailangan ko nang palayain para ako'y makalaya? Mga relasyon ba na paulit-ulit na lang ang sakit at walang pag-asa? Mga pangarap ba na hindi na talaga para sa akin pero pinipilit ko pa rin? Mga pagdududa at takot ba na pumipigil sa aking paglago? Hindi madali ang magparaya, minsan nasasaktan ka, napapahiya o natatakot kang mawalan. Pero tandaan, ang pagparaya ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Ito ay simula ng bagong yugto kung saan mas malaya at mas malakas kang lalaban. Kapag natutunan mong bumitaw, natututo ka ring magpatawad, hindi lang sa iba kundi sa sarili mo rin. Ang paghawak sa galit, sakit o sama ng loob ay pabigat na nagpapabagal sa iyong pag-abot ng iyong mga pangarap. Huwag kang matakot na iwan ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Sa bawat pagbibitaw, mas lalo kang nagiging buo, mas malaya at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay. Kaya ngayong araw, gawin mo ang matapang na hakbang. Palayain mo ang mga pabigat sa iyong puso at isipan para makalaya ang tunay na ikaw. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Humingi ka ng tulong, maghanap ng kausap, magdasal o magsulat ng mga saloobin mo. Mahalaga ang proseso ng paghilom at paglaya. Ang buhay ay isang paglalakbay ng patuloy na paglago at pagbabago. Ang pagparaya ay isang mahalagang bahagi nito, hindi bilang pagkatalo, kundi bilang pagkamit ng tunay na kalayaan. Tandaan, sa pagbitaw mo ng mga bagay na hindi para sa iyo, binubuksan mo ang pinto para sa mas magagandang biyaya. Hindi nangyayari ang tunay na pagbabago sa isang beses lang. Hindi dahil na-motivate ka ngayon ay okay na ang lahat. Ang tunay na pagbabago, pinipili mo araw-araw. Kahit pagod ka, kahit wala ka sa mood, kahit walang pumapalakpak, ginagawa mo pa rin. Para unti-unti gumanda ang buhay mo. At kung nandito ka pa hanggang dulo ng video na ito, ibig sabihin, handa ka ng magbago. Handa ka ng ayusin ang sarili mo, paunti-unti, araw-araw. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa Stoicism, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa ating channel dahil marami kang makukuhang aral, kwento at payo na makakatulong sa iyo, lalo na kung gusto mong maging mas matatag, kalmado at disiplinado sa buhay. Tandaan, ang Stoicism ay hindi lang basta iniintindi. Ginagawa ito araw-araw. Maraming salamat sa panunood.
Mag-ingat po tayo palagi.